Syon. Sa aking isipan, kapag paulit-ulit ang kasinungalingan, para bang nagmumukhang totoo. Hindi ko papayagan ang tila orchestrated na galaw para sirain ang reputasyon kung iningatan sa loob ng maraming taon. Hiningi ni Santiago na maging epektibo ang kanyang pagbibitiw sa pagkapwesto ng kapalit upang hindi maantala ang operasyon ng ahensya. Okay? So, again, to me, I don't know sa inyo, nasasayangan ako kay NBI Director Santiago kasi nga yung kanyang reputasyon. Para sa akin, isa siyang matinong opisyal. So, anong ibig sabihin nito? Ito, yung sira-siraan. Gusto lang nilang posisyon. Maraming nangyaring ganyan. Kaya, tignan nyo, si Atty. Vic Rodriguez, hindi siya nagtagal sa administrasyong Marcos ito dahil sinisiraan siya. Na napakaganda sana yung umpisa ng administrasyong ito dahil nung simula good governance team ang gustong buuin ni na Atty. Vic at PBBM. Kaya lang yung mga sabi nga na Atty. Vic, yung walang naitulong sa eleksyon saka na lang lumapit nung nanalo ang unity, sila na ang malakas. Ngayon, nagpapatuloy na. Isang example pa, doon sa Philippine National Police. First time na nangyari ito, na ang PNP chief, nag-issue na siya ng order, reassignment of mga police generals. Yan na, nag-effect na. Mamaya, binawi ng National Police Commission. So, sa report ng Billionaire News Channel na napanood ko, parang may namumuo na daw namumuo na turf war or bangayan sa kampo ni Secretary John P. Cremulya ng DILG at ang kampo ni General Torre. Yan, pag-usapan din po natin yan mga kareaksyon. Ito bago natin ituloy yan mga kareaksyon, pag-usapan din natin yan. Pero dito muna tayo mga kareaksyon dito po sa nangyari po kay Director Santiago. Ako pabor po ako sa kanyang pagre-resign Kasi matagal ko na pong nararamdaman na hindi siya magtatagal Talagang magre-resign po siya. Hindi po dahil mga kareaksyon, hindi po dahil sa siya ay tiwali or siya ay corrupt. Kung maalala po ninyo ang nangyari kay General Santiago nung nagkaroon sila ng problema ng dalawa ni Adjong o nagkaroon po ng banggaan si General Santiago, si Director Santiago at saka itong si Adjong. Ito po mga kareaksyon Kung sila na immediately affected, kumbaga na sila ang tinatakot, sila ang papatayin, alam nila na hindi totoo yun, na nagbibiro lang si Presidente. O diba? Ito po yung panahon na kung saan mga kareaksyon, sinabi ng Pangulong Duterte na para may posisyon ang kanyang Duterte ay yung mga senador tsutsugin niya. Joke lang naman, pero siniseryoso po ito ng mga kalaban nating mga alam nyo na. Pakinggan po natin kilala po ng buong Pilipinas si Director Santiago. Ako saludo ako dito sa taong to Hindi yan basta-basta magsasabi na magbibitiw ako dahil ganyan-ganyan. Hindi. Nagbitiw po yan dahil hindi na niya masikmura ang administrasyon Bongbong Marcos. Sino pa kaya ako? Director, paano nga kung merong mga senator na mag-iit na tinuturing nilang banta sa buhay nila yung joke kill ng Pangulo? Gaano kalakas yung paso kung sakali malakas pa? Isa po ito sa naging hindi nagustuhan ng mga panig ng mga nasa administrasyon nung hindi po niya pansinin yung biro ng Pangulong Duterte at ginawa pong malaking issue ito. Nung nasabihan po ng Pangulong Duterte na sige, kaya siguro patayin na lang natin yung mga senador para may posisyon natin yung ating Duterte ba yun? Duterte ito. Titignan natin lahat ng angulo.
how it was delivered, circumstances of the delivery, gaano kaseryoso ba yan. Lahat po yan, angulo ay titignan. Sir, ang mga nagreklamo is mga congressmen. Can they file yung complaint instead yung mga senators na sila yung pinagbantaan? Pwede ba? Ayun na nga ang isang ano ko, with due respect sa kanila, no? Sila ang nagtutulak ng kaso. Hindi naman sila yung involved actually, yung mga senator. Tsaka, tignan nyo, hindi naman sinabi ko sino doon sa 15 yung papatayin Sino ba yung 15 na yun Yung bang nakaupo o yung tatakbo, no? At saka, kung di ba naman talagang lukuhan lang, meron ba naman porket namatay ng senator automatic na yung kandidato ni mga senador ni Presidente Digong, yun na ang papasok. Siyempre, kung mamatay man yung mga kandidato, merong substitution. Hindi sila. At ipoboto pa rin ng taong bayan. Taong bayan ng ano. Kaya, yun nga, sabi ko, time has changed. Yung dating takutan, tatayan, tapos na yun. Ngayon, ang mga tao have learned. Yung mga tao ay naalam na yung tama at mali. At yung mga style ni Presidente Digong na gano'n, puro patay. Dati yun, kumbaga sa ano, alam niyo mga tao, kumbaga sa antibiotic, na immune kakaganon, immune na, hindi nakakagating yun. You know, wala nang naniniwala, palagay ko. So, sorry, dagdag lang po. Sabi niyo, sir, wala naman nabanggit na specific na pangalan. So, if someone will file a case, will it hold? Kung sabihin niya na, ako yun nung ano tignan natin. No? Tignan natin. Ito ba po? Recently, meron pong may naging pahayag po si dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano ay magpapakapagpapos ng 15 senador Okay. in relation po sa impeachment case kay VP Sara Duterte. May mga calls po para imbestigahan daw po ito ng NBI. Ano po ang tugon niyo po? Hindi niya pinansin kaya nagalit po itong administrasyon ito sa kanya. Ngayon, gusto po siyang tanggalin at pabagsakin, kaya lang hindi nila magawa. Nag-resign po siya, irrevocable. Ayoko na, irrevocable yan. Hanap ka na, Bongbong Marcos. Ayoko na. Remember that the speech was delivered during political rally, no? Ano niya, proclamation ng kanyang mga kandidato para sa senador. Ano yun alam niyo, in a political speech, ano yan rhetoric. Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system na katulad nun, during the past administration, noon si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, no? Pagka inano nyo ang aking bayan, pagka sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papatayin kita. Yung mga ganun ba salita ni Presidente, during the past administration, binabait yun ng ating mga mamamayan, no? But then, time has changed, no? Ngayon, maaaring yung mga tirada ni Presidente na ganun, puro patayan. Wala na tayo sa atmosphere ng patayan, no? Ngayon kailangan na yung katahimikan, no? Tignan natin ang mamamaya kung papait pa rin yun na patayan pa rin, no? Pero yun nga, nakikita ko, rhetorics lang yan. Part lang ng kanilang political propaganda. Ganun. Mismo mga congressman po like si Congressman Agyong, nagbanggit po na dapat daw imbestigahan ng NBI dahil pinantaas daw po itong dating Pangulo ang mga senador. Ano pong thoughts niyo po doon? Alam nyo, ang binantaan 15 senador, hindi natin malaman kung sino doon sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si